Yung mga eskwelahan natin ay parang manufacturer na lang, no, ng mga produkto na pwedeng ilako sa global market. Ito ang hinaing ni Teacher Ruby Bernardo sa panukalang bawasan ng core subjects na ituturo sa mga kabataan. Karamihan sa tatanggalin ang social sciences at humanities subjects, mga kursong nagtuturo tungkol sa lipunan at pagpapakatao. Naghahabol yung DepEd doon sa promise ng K-12 na magkaroon kagad ng trabaho. Pero bigo itong may patupad, kaya ngayon naghahabol sila. At ang gagawin nila ay babawasan itong mga core subjects para mabigyan daw ng sapat na panahon yung mga estudyante na magkaroon ng oras para sa work immersion. Bahagi sina Teacher Ruby at Sir Jonathan ng Kilos SHS, binuo ng mga guro at akademiko na tutol sa pagpapatupad ng Strengthened Senior High School Curriculum of the Department of Education. Tanong nila, nagpapalaki ba tayo ng tao o ng robot na lang? Idiin talaga yung pagiging job ready, yung context ng market-driven na mga kurso, employability na hindi na isinasaalang-alang yung holistiko, no? Makabayan at masasabi natin makataong katangian ng ating curriculum na magtitiyak sana sa ating mga estudyante na hindi lamang sila malikha ng mga manggagawa, no? Kundi mga mamamayan ng bansa. Sa bagong kurikulum ng senior high school, 2 track na lang ang i-offer sa mga eskwelahan, ang academic at technical track. Mula sa 15 core subjects, ginawa na lamang itong 5. Isa sa nakikita nilang malalaglag sa planong ito ang critical na pag-iisip na dapat anilay na de-develop sa mga estudyante. At dahil may diin nga, yung madalas na pagbabawas doon sa humanities and social sciences, ang tendensiya talaga ay mapapalabnaw nito. No, yung critical na pag-iisip, no, yung holistikong pag-unawa ng mga estudyante sa kanilang mga kabibilangang disiplina. Matagal nang kinu-question ng Alliance of Concerned Teachers ang mismong implementasyon ng K-12. Ayon sa kanila, kailangang i-review ng mas komprehensibo ang epekto nito sa edukasyon sa bansa. After 1 decade, pinag-uusapan na naman yung pagiging effective nito or hindi. Pero ang malinaw, bigo talaga ito doon sa pangako ng trabaho, kolehiyo at negosyo sa ating mga estudyante, no? For so long, ito talaga yung ating kinikriticize. Yung pagtingin sa edukasyon bilang produkto, bilang bahagi, no, ng commodification. Dagdag pa ng ACT, sa mga di makatwirang desisyon ng DepEd, laging sa mga teacher bumabagsak ang malaking epekto at responsibilidad. Ngayon pa lang, pagkatapos ng aming 3 konsultasyon, marami sa mga teachers natin, private school teachers, ay mawawala ng trabaho for this coming school year, no? Hindi yan nakikita, no, ng gobyerno natin yung labor implication at impact nito doon sa ating mga teachers, no? Kung sa amin naman, sa public school, ang sinasabi lang, well, hindi kayo mawawala ng trabaho kasi ililipat kayo sa junior high school, na para bang robot at makina yung teacher na kaya niyang ituro ang lahat. Sa halip daw na maghabol ng resulta ng K-12, kailangang seryosong harapin ng DepEd ang matagal ng problema ng education system sa bansa. Talagang sistematiko yung problema, no? Kasi unang-una, yung chronic underfunding, yan talaga dekada-dekadang napabayaan yung edukasyon natin. Para sa mga guro, panahon na para puspusang ayusin ang sistema ng edukasyon sa bansa mula sa paglalaan ng pondo, pangangalaga sa mga guro at paglilinaw ng oryentasyon nito na makatutulong para sa pag-unlad ng bansa. Hindi natin sinasabi, no, na perpekto, no, yung curriculum natin ngayon, no. Ang gusto lang natin sabihin ay bago magpatupad ng bagong o mga reforma, kinakailangan aralin muna, no, yung mga dating ginawang reforma, yung dating curriculum. At mula doon sa pag-aaral na yun, dapat nakalapat ito sa karanasan talaga ng mga estudyante natin. Hindi dinidikta ng negosyo. No, hindi dinidikta noong work immersion na later ay murang lakas pagawayan. Dapat yung edukasyon natin ilinaw kung saan at para kanino ba siya, no, dapat magsilbi.